Kung makikita po natin yung tubig po yun, yung may tubig ng dagat. So ang property po natin ay ito po. So kung makikita po ninyo, may mga damo siya, may mga taas ang kaya hindi masyadong kita yung tubig. So pero pumapasok po dyan ang tubig ng dagat. Hello mga ka-farmlat. Andito na po tayo ngayon sa bayan ng Guinyangan, Quezon. So abangan po ninyo ang property na ating pupuntahan. Thank you so much. Okay, so andito na po tayo sa bayan ng Guinyangan. So ito po yung papasok dun sa property na ating pupuntahan. So may portion po na hindi cemented yung kalsada. So ayan po kung makikita natin kasi kakaulan lang po ngayon. Pero ang pupuntahan po nating property ay may kalsada na po. So mamaya tayo mag-i-stop over kasi yung property na pupuntahan natin hindi pa passable ngayon ng ating sasakyan. Pero kapag tag-init, passable na yung sasakyan, kaya ipasok doon. Pero right now po at maulan dito sa Quezon, so hindi po kaya nating madating ng ating sasakyan. Okay, so nag-stop over po tayo dito. Nandito pa ang ating sasakyan. Yan. Tayo po ay papunta doon. Kalsada naman siya, pero right now ay hindi pa passable ng sasakyan natin kasi mababa. So lalakadin po natin. Ito'y napuntahan na po natin. Ito'y second visit po natin doon sa property. More or less 10 minutes po ito simula dito sa nung binigtas po namin simula dito sa parking natin, mga 8 minutes nandito na po tayo sa simula doon sa highway ng papunta sa bayan ng Guinyangan, Quezon. So ito po yung ating lalakadin. So antabayanan po ninyo ang ating pagpunta sa property. Thank you. Ito yung right of way na nilalakadan natin. So maganda naman siya. May mga portion lang talaga na maputik. Ito yung magiging kalsada. Pag panahon ng init, nakakarating dito yung mga sasakyan. Pero kung pababay po ang sasakyan, pasok dito. Yan. Ito yung kalsada talaga ng barangay, Opo, kalsada po talaga ito. Kalsada talaga ito ng barangay. Hindi. Bungad ay simentado na baga. Hindi pa lamang matatapos ipa-semento. Okay, so yan po yung tubig ng dagat. So yung property natin katabi lang nito. Kaya lamang po hindi natin makita yung tubig kasi nga madamo. So ganyan din po yun ang tubig nung nandun na property. Ito po kapitbahay. Yan. Okay, so andito na tayo doon sa property. Ito na po yung boundary papunta dito. So ito yung kalsada papunta dito. So expected natin po na may lakad right now. Maputik siya. Pero may kalsada po. Tuhog ito ng kalsada. Ito po yung property na nabidyohan natin last time. Kaya lang po natin bibidyohan ngayon ng panibago kasi ibinibenta na po uli. Dati naka-hold po ito sa kadahilan ng hindi nagkaayos ng presyo. So tumaas po ang presyo nito. Kaya binibidyohan po natin.
So ito po yung may bahay. Yan. Kasama na po sa property yung bahay. Tapos ito po ay tabing dagat. So mamaya ipapakita ko po sa inyo. Yan po yung bahay niya. Kompleto na po yan. Dito lamang po ay wala pang kuryente. Wala pa po yung kuryente. Pero may ano po siya ng tubig. Kasi dito sa area is matubig. Dati nung pinuntahan natin, wala pang damo. Kasi nung time na yon ay tag-init, mainit. So kaya nagkadamo ngayon dahil tag-ulan po dito. Halos laging umuulan. Kaya yung right of way ay may damo. So ito na po yung mga niyog. Ito po ay niyugan. Yan, niyugan po ito. Napakaganda nitong farm na ito kasi ito po ay niyugan. Tapos ay punong-puno ng mga fruit bearing trees. May mga kalamansi po doon. Yan. Tapos may mga magagandang klase ito ng kahoy. So ipapakita po natin mamaya. Yan. Nyugan. Nandun yung mangga. Nakikita natin na yun, yung mangga. Yan. Ito po ay tabi ng dagat. May portion ng po yan dyan sa baba. Ipapakita natin mamaya. Yan. May mga kapitbahay na din po dito. Kung nakikinig po ninyo yun, may tugtog, may video okay po doon. Yan. Nagkakantahan. So hindi po ito liblib na lugar. Kaya doon sa mga gusto pong mag-invest ng farm, halika na po kayo dito ito sa Ginyangan, Quezon. Yan. So tuhog po ng kalsada. Right now hindi pa sementado. Kaya expect na po ninyo na maglalakad po kayo pag kayo ay pupunta dito at bibisita. Ang sukat po nito ay mahigit 5 hektarya. Yan. So yung kasama po natin dito, yung nasa una, ay yun po yung mismong kapitbahay natin. Kapitbahay nitong lupa. Nandun sa unang video ko naman ay kasama ko yung may-ari ng lupa. So yan. Yan po ang niyugan niya. Kababata pa ng mga niyog. Daming bunga. Yan. Niyugan. Okay, yun po yung kanilang lukawan. So ito po yung may mga gabi, tanim na gabi. Mayroon po itong kasamang palayan doon, sa may ano doon. Then kalabaw po pala ito ng ating kasama. So pupunta po tayo dito sa area, dito sa kaliwa. Nandito po yung pwede ninyong gawing fish pond. Kasi po ito po ay halos ay tabi na ng dagat. Ibig sabihin, ang tubig po dito ay alat. Doon sa mga kliyente po natin na naghahanap ng ganito, ay ito na yung pagkakataon para kayo ay makapag-avail. Kung napapansin po ninyo, yan po ay yan, kasama pa po yan sa property, yung mga niyugan. Ayan. Pero yan po ay inaabot na ng dagat. Kaya ito ay napakagandang maging fish pond. Ano po? Dati po ay ito ginawa ng fish pond. Kaso nawalan sila ng puhunan. So kaya po ay hindi na nila naayos. So titingnan natin yung tubig. Low tide ngayon. Wala po ngayon tubig. Pero hanggang dyan po yung tubig ng property. Yan. So ito, itong nyug na ito, lahat na po ito dala. Papunta dyan. Yung unahan.
So ang tubig alat po ay hanggang dito. So right now po ay mahaba yung ano ng low tide, kaya wala tayong makita ditong tubig ngayon. Yan. So yan, napakaganda ng mga nyug dito. Mga bababa pa. Ito. Yan. So almost ano ito ay mahigit 1 hektarya po itong may napapasok ng tubig alat. Ito pong areang ito. Okay, punta na po tayo dito. Okay, so ito ulit yung ano, may kalsada. So papunta tayo doon sa hangganan, doon sa may dulo. Yan, laki ng puno ng mangga. Niyugan. So doon sa unahan ho nito ay may bahay pa na malaki. Yung hangganan. Pero hindi na yung kasali doon sa property. Yan. So tinitingnan na natin. Ano? Ganda. Ulitin ko, may isa po kami video nito. Yung unang video. Nagkapanood po ninyo doon, pwede rin po ninyo panoodin. Ito. Yan. So diretso pa po yan doon. Ito yung niyugan. Tuhog na tuhog ng kalsada. Yan o, yan naman yung mangga. Po mangga. So ito, kagandahan ito, flat. May parte na ano, pero hindi naman masyadong mataas. So masukal. Kinakailangan nito ay malinisan. Yan. May mga puno dito na nawa. Kanina hindi natin lang nabidyohan yung mga nadaanan natin. Pero ito katulad nito. Yan. Nawa yan, napakalaki. Pambansang kahoy. Dami ditong kahoy. Niyog. Punong-puno naman siya ng niyog. Nakaka 2,000 daw. 2,000 bunga yung piraso. Yun, nawa pa din yun. Nawa pa din yun, nandun oh. Halos na. Siguro ang nawa dito ay lampas ng 10 ano? Nawa dito. Dami ay doon sa dinaanan natin. Tapos andito, lalaki pa. Daming nawa na ito pa oh. Yan. Laking puno. Nandun pa. Ayun pa oh, pulong yun. Tapos ito pa oh. Nawa pa din. Ay, indigenous, bihira ng makita. Kaya napakamahal niyan. Yan yung ginagawang mga lamesa. Yun. So dito, gandahan kasi dito sa property ito. Madami kang pwedeng magawa.
Kasi pwede kang gumawa ng pwedeng gawing fish pond yun. Kung kanina pinuntahan natin. Hindi lang natin nakita yung tubig. Pero dito sa gilid dito, yan. Pwede rin, ito yung portion na yung sakop pa, yan ano. Ng property ano. Yan ay pwede ding gawing fish pond. So ibig sabihin pala, paikot. Paikot yung tabi ng dagat. Yan. So na makikita natin dun, may tubig dun. Oh. Tatawid muna tayo. Okay. So andun na tayo. Ito yung paikot. Ayan, dyan po ang tubig. Oh. Yan. Yan po ay nakadiretso doon sa dagat. Tubig na maalat po yan. Yung tubig na yan. Kaya lang hindi malaki ngayon kasi nga hibas yung tawagin. Pag hibas, maliit ang tubig ng dagat dito. Yan. Maalat na po yan. Kaya ito pwedeng napakagandang gawing fish pond. Alisin lang ninyo ito. Yan. So, ang boundary niya ay yung nasasakupan pala ito ng property. Kasama ito sa 5 hectares. Yan. Okay. So, tingnan natin dito. Oo, doon na. Yan. Kaya ganyan na ang mga dahil gawa ng ito ay natatabihan na ng lalagyan ng tubig alat. Yan. Anong tawagan nito? Sasa? Yan, mga sasa. Ginagawang pambubong. Ginagawang pawid. Oo nga, ang dami nga doon eh. Doon o, at saka nandun o. Yung mga nawa. So, mayroon ka ng anyugan. Mayroon ka pwedeng gawing fish pond. Tapos, mayroon pa itong papakita natin yung palayan. May palayan pa ito ano? Palayan. Oo. So may palayan pa ito. Okay. So mag-uulam muna kami ng kalabaw. Ito po yung tubig oh. Tubig. So ito na magabi, gabihan nila. So dati, kaya po ipina-stop yung bintahan nito ay nababaan sila sa presyo. So nagdagdag sila ng 200,000 doon sa kanilang presyo. Kaya po na ngayon binabalikan natin. Ang issue po nito ay lost title. Pero nagagawa naman po yun ng paraan. Oh, ito po yung mga tubig. So napakaganda ang property ito. Ito nawa na naman ano. Yan. Nawa na naman po ito. Yan oh. Talagang ang dami nga dito nawa. Oh. Yan. Lahat. Maganda itong maging farm. Pantay nga ang lupa. Kaya nga kagaganda yun. Ayun oh. Oh. Kulang lang sa alaga. Yan. Tapos nandito yung tubigan. Pwede ninyong gawing tubigan o palayan. Dito sa Quezon ang tawag namin ay tubigan. Pero sa ibang lugar pwedeng gawing palayan. Yung tinatamnan ng palay.
Yan. So ito yun. Yan. So kasali pa pala ito. O pataas. Yung nandun na, yun ay pagitan na yun ano. Basta ito. Pero yun, pataas na yun. Kasama pa yun. Yan. Tapos dito naman yung tubig alat. Nandito. Ano? Yung pwedeng gawing fish pond. Nandito. So yun na po. Ang ating farm tour. Dito po ito sa bayan ng Ginyang, Quezon. May ano po ito. May bahay na. Tapos ay pagitan ng kalsada. So ang layo natin ay 10 minutes na lakad. Tapos papasok na 5 minutes. More or less 15 minutes simula dun sa highway. Layo sa Manila, equivalent to 7 hours. Dito naman po ay may signal. Mayroon naman pong tubig, source ng water. Electricity po ay mayroon din naman po dyan. Kasi yung kapitbahay may kuryente. So kinakailangan lang natin ay magpakawit. Yan. Okay. So tabing ano po siya, tabing dagat. Pero hindi pag ganitong mahaba ang ng tubig, hibas, hindi natin masyado makita. Pero kung susugsugin natin kanina yung doon sa lote, doon sa papunta doon, gaso masukal, makikita din natin yung tubig. Pero hindi natin sinugsug at baka mamaya ay yung putik po ay lumalim. So ito. Paki-message lang po kami sa aming messenger sa telephone number dyan sa taas. Thank you so much at happy searching.